Sa isang madilim at masukal na kagubatan, isang lalaking duguan at nakagapos sa isang punong higera ang naghihingalo. Siya ay si Florante, ang dating magiting na general ng Albania, ngunit ngayon isang bilanggo ng kapalaran. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay hindi tumitigil sa pag-alala sa kanyang mga pinagdaanan. Sa kanyang kahinaan, naitanong niya sa sarili kung bakit siya dumanas ng ganitong pagdurusa. Samantala sa di kalayuan, isang mandirigmang dayuhan ang napadayo patungo sa direksyon niya, si Aladdin, isang prinsipe ng Persia, ay napadpad sa kagubatang iyon matapos ipatapon ng kanyang sariling ama. Sa kanyang pag-iikot, nakita niya ang kaawa-awang nilalang na nakagapos at naghihingalo. Nilapitan ni Aladdin si Florante at pinagmasdan ito ng mabuti. Kita niya sa mukha ng estranghero ang pinagdaan ng hirap. Sa kabila ng pagiging magkaiba nila ng lahi at bayan, hindi niya nagawang baliwalain ng lalaking ito. Mabilis niyang tinanggal ang gapos ni Florante at inalalayan nitong makahinga ng maayos. Dahan-dahang iminulat ni Florante ang kanyang mga mata at nakita ang isang di kilalang lalaki sa kanyang harapan. Sa una, nag-aanilangan siyang magsalita. Ngunit nang maramdaman niya ang kabutihang loob ng dayuhan, unti-unting bumukas ang kanyang bibig. Habang hinang-hina, sinimulan niyang isalaysay ang kanyang nakaraan. Hindi tumagal, mayroong 2 leon na dumating at lumapit sa kanila. Pero si Aladdin, itinaboy niya ang 2 leon gamit ang kanyang tabak at umalis din ang mga ito. Mula sa kanyang pagkahapo, inalala ni Florante ang kanyang kabataan. Ang panahon kung kailan wala pa siyang muwang sa kasamaan ng mundo. Si Florante ay isinilang sa isang marangal na pamilya sa Albania. Siya ang anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Sa kanyang paglaki, ipinakita niya ang katalinuhan at kahusayan. Kaya't ipinadala siya ng kanyang ama sa Atenas upang mag-aral. Sa Atenas, nakilala niya si Adolfo, isang estudyanteng tila mabait ngunit may lihim na inggit sa kanya. Sa bawat papuring natatanggap ni Florante, mas lalong nadarama ni Adolfo ang pagkasuklam sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong umangat si Florante sa larangan ng karunungan at pakikidigma. Samantala, si Adolfo ay lihim na nagpaplano ng paghihiganti. Nang matapos ang kanyang pag-aaral, bumalik si Florante sa Albania at agad siyang ipinatawag ng hari upang pamunuan ng hukbo sa pakikidigma laban sa mga kaaway. Sa kanyang husay at tapang, nagtagumpay siya sa maraming laban at nailigtas ang Albania mula sa pananakop ng Persia. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi niya inaasahan ang isang mas matinding panganib. Hindi mula sa dayuhang kaaway, kundi mula sa kanyang sariling kababayan. Sa palasyo ng Albania, naganap ang isang malaking pagdiriwang bilang parangal kay Florante. Doon niya unang nasilayan si Laura, ang pinakamagandang dalaga sa buong kaharian. Sa unang pagkikita pa lamang, nadama na ni Florante ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Si Laura naman ay hindi rin maitago ang paghanga sa magiting na general. Ngunit habang nagkakaroon ng pag-iibigan sina Florante at Laura, lihim na nagbabalak si Adolfo ng isang masamang plano. Matagal na niyang inaasam ang trono ng Albania at sa kanyang paniniwala, si Florante ang tanging hadlang sa kanyang ambisyon. Habang nasa isang digmaan si Florante, sinamantala ni Adolfo ang pagkakataon upang agawin ang kapangyarihan. Pinapatay niya si Haring Linceo at Duke Briseo
habang pilit na inaangkin si Laura. Nang bumalik si Florante sa Albania, hindi siya binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Tinakip siya ng mga tauhan ni Adolfo at ipinatapon sa kagubatan upang mamatay. Sa kagubatan, matapos mailigtas ni Aladin si Florante, dumating si Flerida na may hawak na espada. Siya ay pagod at tila galing sa matinding laban. Nagulat si Aladin na makita si Flerida. Matagal na niyang pinaghahanap ang babaeng pinakamamahal niya. Si Flerida ay tumakas mula sa Sultan Ali Adab, ang kanyang dating tagapag-alaga na nagnanais siyang gawing asawa. Upang mailigtas ang kanyang sarili, naglakas loob siyang patayin ang sultan at tumakas patungo sa kagubatan. Samantala sa Albania, naganap ang huling labanan sa pagitan ni Florante at Adolfo. Sa tulong ni Menandro, ang matalik na kaibigan ni Florante, napabagsak nila ang mapaninlang na si Adolfo. Sa wakas, muling nabawi ni Florante ang trono ng Albania, at si Laura ay naging malaya mula sa kamay ng Taksil. Sa loob ng palasyo ng Albania, isang malaki at marangal na pagdiriwang ang nagaganap. Nagtipon ang buong kaharian upang ipagdiwang ang muling pagbangon ng Albania mula sa kasamaan. Habang hawak kamay sina Florante at Laura, naramdaman nila na sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sila ay pinagtagpo muli ng tadhana. Samantala, sina Aladin at Flerida ay nagpasya nang bumalik sa Persia upang ayusin ang kanilang nasirang kaharian. Sa kanilang mga puso, batid nila ang lahat ng hirap at pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagbunga ng isang mas magandang kinabukasan. At sa ganitong paraan, nanaig ang kabutihan, ang tunay na pag-ibig at ang hustisya sa kaharian ng Albania. Nagtatapos ang dula. Nang magkahawak ang ating mga kamay, humawing mga ulap at sabay, nagsiyawit ang mga anghel sa langit. At nang unang gabi ng Pasko'y sumapit, kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang sabi nila, ang sabi